sa Diyos. Okay? So ang topic po natin sa umagang ito ay siguro pamilyar ang iba pero ang iba ay walang idea. So ang topic po natin ay before the world began. Nasa unang verse, nasa unang letra lang yan ng ng kinanta natin. He included me before the world began. Okay? So pag pinag-aralan po natin ang before the world began, medyo may kahirapan siyang unawain, kasi tayo po na uunawa niyan ay kung titingnan niyo po ang ating kalagayan bilang mga creation, tayo po ay bounded ng oras, di ba? Tayo po ay nakukulong, napapaloob lamang tayo sa oras. Ang mga bagay na alam lang natin ay laging may beginning at laging may end. Wala tayong idea na pagdating sa mga bagay na walang beginning at saka walang end. Kaya medyo hirap po tayong intindihin ang mga bagay pagtatalakayin po natin ang kapag hindi pa nag-e-exist ang oras. Diba? Wala tayong gaanong information, kumbaga sa pag-iisipin po natin, unimaginable. Kung pag-iisipan po natin ang nagaganap nung wala pang oras. Tayo pong lahat ay pinanganak within time. Kaya lang, pasalamat po tayo kung because of the Bible, kaya lang tayo nagkaroon ng information pagdating dyan. Kung walang Bible, wala kang kayang isipin. Ano ba ang maglalas forever? Kung kakalimutan mo ang lahat ng natutunan mo sa Bible, wala kang idea. Ano ba ang maglalas ng forever? Okay? Kaya tama yung sabi, walang forever. Pag di mo alam ang Bible, talagang walang forever kang alam. Yung binili mong bride new na kotse, ilang taon lang, masisira na din yan. Di ba? Kahit ang bilhin mo pa ay yung pinakang latest. Yung latest, pag lumipas ang panahon, luma na yun. Vintage na yun pag lumipas ang panahon. Okay? Maging mismo po na tayo, na tao, na Diyos ang lumalang, hindi rin po tayo nagtatagal dito sa lupa. Okay? Mapalad ka na nga kapag umabot ka ng 50. Blessing na po yun kapag umabot ka ng 50. Diba, tayo pong lahat ay may kapanganakan, dadating din po tayong lahat sa ating kamatayan. Siyempre, nung bata-bata ka, diba, pag nagbabasketball ka, kung tumalon ka, skywalker. Diba? Nung pagdating mo ng 30, gareno na lang talon mo. Nag-fade siya, mga kapatid. Kaya hindi po ang buhay po natin ay hindi panghabang buhay. Meron po tayong, kung tawagin po natin, ay tayo po lahat ay subject to changes. Okay? Kasi nga, tayo po ay mga creation bounded by time. Tayo po ay napapaloob sa oras na isinet ng Panginoon. Kung isinet ng Panginoon na ikaw ay hanggang 50 lang, wala kang magagawa, hanggang 50 ka lang. Time-based creation po tayo, mga kapatid. Kaya pagdating sa mga bagay na outside time, pagdating sa mga bagay na before time, medyo mahirap siyang unawain. Kasi hindi tayo kinreate para unawain yung mga bagay na yun. Ang madalas lang nating nalalaman ay yung mga sinimulan at may katapusan. Kaya nagpapasalamat tayo sa Bible dahil siya lamang ang tanging book na pwedeng magturo na patungkol sa eternity. Wala na. Wala na magtuturo niyan. Okay? Pagdating sa mga before time began, wala na pong ibang author na reliable na magturo about eternity, kundi ang Diyos na nag-e-exist na before. Siya lang ang makakapagkwento nun. Wala na. Wala na namang ibang nag-e-exist. Okay? Okay? Kasi maging ang Diyos ay walang beginning at walang end. Hindi siya bounded by time. Kaya nga, ang sabi ng Bible, He is the same yesterday, today, and forever. Wala siyang changes. Hindi siya nababago. Hindi siya, kumbaga sa atin, hindi siya kinakalawang. Tayo kinakalawang. Kung kabataan mo, magaling ka, pero pagtanda mo, ulungor ka na. Diba? Naiiba eh. Samantalang tayong mga tao, hindi po ganon.
Tayo po ay subject sa changes. No? Ang bawat isa po sa atin ay may parang kandilang natutunaw. No? Na kapag naubos na yung kandila na yon, end of life na natin. No? Sabi, gaano kaya kahaba ang kandila ni Methuselah? Umabot ng 969 years. Gaano kahaba yun? Okay? Okay? Limited lang po ang time natin, ang buhay po natin dito sa mundo. Okay? Siyempre may exemption doon. As a rule, gano'n. Kaya nang maliban, kung ikaw po ay maka-inherit ng buhay na walang hanggan. Yun yung exemption dyan. Okay? Yung mortal body natin, okay, na nagpe-fade, okay, papalitan ng Diyos yan ng incorruptible body. Hindi na kinakalawang. Hindi na yan subject sa changes. Okay? Kaya pwede ka nang mabuhay ng walang hanggan. Okay? At tayo ay mabubuhay ng walang hanggan kasama ang Diyos. Tayo ay nasa piling na niya. Pero bilang mga tao, hanggang tayo po ay nasa katawang ito, mortal body, ang buhay lang po natin sa mundong ito ay maiksi lamang. Kaya tinuturo po yan ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto kung ano po ang dapat pahalagahan habang tayo po ay nabubuhay dito sa lupa. O tingnan po natin yun. 2 Corinthians chapter 4. Okay. 2 Corinthians chapter 4. Sa dulo, nasa verse number 18. Okay. Sinabi po dito ni Paul ang dapat po nating bigyan ng oras sa ating maiksing buhay. Sabi sa verse 18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, mga bagay hindi nakikita. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Hindi yan pan-temporal lang. Unlimited yan. Tinuturuan po tayo dito ni Apostle Paul na mag-invest sa mga eternal matters. Sa eternal na bagay. Abay, ano ba yung eternal na bagay? Abay, Word of God. Eternal niya. Naiksi lang po ang buhay. Siguraduhin po natin na may kabuluhan ang ating mga ginagawa. Okay? Kasi kapag natapos ang oras mo dito sa mundo, wala na. Wala ka ng chance. Okay? Kung nag-invest ka sa mga makalamang bagay, wala ka ng pag-asa. Okay? So, ang ating po pag-aaralan ay aatras tayo sa oras. Okay. Kasi ang kunyari, di ba, alas 12 ng daling araw, di ba, yun yung simula ng araw natin. Pag umatras ka dun oras pa rin yun di ba? Nasa oras ka pa rin, kaya lang kahapon yun. Hindi ka makakawala sa oras. Okay. Ngayon, ang pag-aaralan po natin ay aatras po tayo sa oras. Babalikan po natin yung panahon na hindi pa nag-e-exist ang time. Aatras po tayo dyan. Alam naman po natin na ang time po ay nag-start lang during creation sa Genesis chapter 1. Okay? Sa creation, doon lang nagsimula ang day and night. Before creation, wala namang day and night. Okay? Ang meron day, constant day in the presence of God. So sobrang liwanag ng Panginoon, parang day lang yan. Okay? Kaya dito sa topic natin, medyo pairalin po natin ng kaunti ang ating imagination kasi ang mga pag-aaralan po natin ay mga hindi nakikita, not seen. Kaya medyo pairalin po natin ng kaunti ang ating imagination. Halimbawa, kasi ngayon po ay nasa year 2023 tayo. Nasa 2023 tayo, within time tayo. Umatras ka ng 50 years. Yung cellphone na hawak mo, hindi pa nag-e-exist siya. Diba, may mga nabago na, within 50 years pa lang yun. Umatras ka ng 500 years. Sabay, hindi pa nag-e-exist yung Pilipinas hindi pa na-discover ang Pilipinas. Yung Pilipinas na inaapakan natin, wala pa. At from that time, okay, di ba ang dami nang nagbago? Ilang presidente na. Yung Maria Clara, iba na. Hindi na Maria Clara. Ang daming nabago. 500 years pa lang yun. Yung kauna-unahan yung camera na ina-invento Di ba ang laki? May binubulsa mo na lang ngayon. Binubulsa mo na lang. So nakita nyo po, within a short period of time,
Ang dami na agad na bago. Eh kung aatras ka, 2,000 years ago, abay nasa lupa ang Panginoon. No? Nasa lupa siya, nasa earth siya. No? Pagbaba niya nga, nireject siya ng kanyang mismong nation, Israel. Inalay niya ang kanyang sariling buhay sa kabayaran po ng ating mga kasalanan. At mula sa panahon ng Panginoon, kung aatras ka pa ng another thousands of years, hindi ko po alam eksakto, mahirap mag-conclude. Okay? Mapupunta po tayo sa panahon ni Abraham. Okay? Sino ba si Abraham? Binanggit po ng Bible yan 3 times. I am the Abraham, my friend. Kaibigan siya ng Diyos. 3 times siyang binanggit sa Bible. Okay? At kung aatras po ulit tayo from the time of Abraham, ng another thousands of years, that is now the creation of heaven and earth. Genesis chapter 1. The creation of heaven and earth. Umabot yun ng 6 days bago natapos. Kaya sa ika-7 days, nagpahinga na ang Diyos. Kaya kung aatras po tayo ng 6 days, after the completion of creation, ang makikita na lang po natin ay darkness tsaka tubig na nakaluhang. Diba? Wala pa ang earth eh. Diba? Ang sabi ng Bible, void. Void pa lang. Darkness. Okay? Okay? At mula doon, umatras ka pa, wala na tayong idea. Wala na tayong idea. Kapag umatras ka pa ron. Okay? Kaya pasalamat po tayo sa Bible, yung mystery na yan. Mystery po yan. Ay in-reveal o nag-manifest sa ating panahon. Okay? Siyempre, Bible ang magtuturo niyan. Hindi naman pwedeng ituro ni Einstein o sino naman matalino yan, hindi naman pwede yan. Hindi nila kaya yan. Hindi abot ng utak yan. Okay? Kaya isipin nyo, biruin nyo, nasa 2023 ka, umatras ka before creation, abay napakalayo nun. Napakalayo nun. Ilang thousands of years yun. Maraming mga nagko-conclude ang Earth daw ay billion of years na. We do not know. Hindi po natin alam yan. Regardless kung ilang taon na yan, pero ang tinitiyak po natin ay napakahabang panahon na yan. At sa libo-libong taon na nakalipas, di ba, hindi na mabilang kung ilang aksidente ang naganap sa mundong ito. Pero ni isang aksidente na yun, hindi ikinagulat ng Diyos kahit isa. Siya po ay matagal nang hindi nagugulat. Sa isang mundong napakatagal nang nag-e-exist. Okay? Ibig sabihin, from the time of His creation until now, year 2023, God is in perfect control of all the events na nangyayari dito sa ibabaw ng lupa. Kapag ilang years na yun, hindi siya nagmimintis dyan. Wala siyang ikinagugulat. Okay? Nauuso pa naman ngayon sa Facebook yung gulatin mo. Uso ngayon sa Facebook yun eh. Gulatin mo, boss mo, mag-resign ka. Uso ngayon niya sa Facebook. Bumanat ang Armin niya. Gulatin mo ang Diyos, tumanggap ka. Para ilista ka sa Book of Life. May entry din sila. Lagi may entry yung mga yun. Okay? Kaya sa kanila, nagugulat nila ang Diyos. Nung nagkasala si Adam at si Eve, nagulat ba ang Diyos? Hindi ho. Hindi po nagulat ang Diyos doon. According sa plano niya yun. Even yung pagbagsak ni Adam. Ang dami pong hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos sa ating panahon. Diba? Nagulat ba ang Diyos na nagkabakla? Hindi nagulat siya. Hindi mo pwedeng gulatin ng Diyos. Alam niya yan. Kung alam niya na magkakaganyan pala ang creation niya, na dadating pala ang panahon na dadalhin niya lang pala sa impyerno yung mga creation niya, majority, di ba pwedeng tanungin natin, ba't ka pa nag-create? Dadalhin mo rin pala sa impyerno. Di ba? Alam na natin sagot dyan, si Kuya Joe. Sa Imus, Kuya Joe sa Imus. Gusto niya eh. No. Yun ang sagot siya. Nakalagay po yan sa Proverbs 16. The Lord hath made all things for Himself. Nandun ang creation niya eh. Ang paglalang niya ay para sa Kanya. Ye, even the wicked, for the day of evil. Kahit masama Kanya yan. Para sa Kanya yan.
Nakalagay din po yan sa Revelation chapter 4. O, tingnan po natin yan. Revelation chapter 4. Basahin ko po sa verse 11. Isa po ito sa verse natin ng sovereignty. So magandang i-review siya. Sabi po sa Revelation 4, verse number 11. Sabi dito, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Bakit daw siya worthy na makareceive ng glory, honor, and power? The word for is because. Because thou hast created all things. Kaya, as a creator, worthy na siya po ay sambahin, bigyan siya ng glory, bigyan siya ng honor, at bigyan siya ng power. No? Kasi lahat po ng creation ng Diyos, sabi diyan, for thy pleasure, yan yung gusto niya. No? They are and were created. Na-create ang Diyos because of God's pleasure. Diba? Pleasure niya yan. Kahit alam niya na majority dyan, kalaban niya. Diba? Pleasure niya yan. Diba? Ibig sabihin, even mga bad things ay nakaka-glorify sa Kanya. Diba? Tingnan nyo, gano'n po kasama si Pero? Masama po si Pero. No? Okay? Pero pag pinag-aralan nyo po ang istorya ni Pero, even Pero ay instrument lamang ng Diyos para mag-glorify ang Diyos. Okay? Kaya lang, sa bad side siya. Para ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Doon siya nag-glorify. Kaya kahit mga masasamang bagay ay kasama sa plano ng Diyos, hindi mo siya pwedeng gulatin. Hindi mo pwedeng gulatin ng Diyos. Na para bang habang nakaupo ang Diyos sa trono, napatayo. Ba't nagkaganon? Diba? Hindi pwedeng gano'n. Hindi mo pwedeng magulat ang Diyos. At diba, ito pa yung sinasabi ng iba. Ang Diyos daw ay tumingin sa future. Tapos tinignan kung tatanggap ka. Hindi nagulat mo ang Diyos pag gano'n. Diba? Hindi mo magugulat ang Diyos pag gano'n. Uy, tumanggap si salbahe yan eh. Hindi ko lubos maisip bakit ito. Magugulat mo ang Diyos pag gano'n eh. Di ba maging yung existence nga natin? Di ba? Tinanong ba tayo ng Diyos kung gusto natin mabuhay? Di ba hindi naman tayo tinanong ng Diyos eh? Nagpaalam ba ang Diyos na pwede ba kitang buhayin? Hindi naman gano'n eh. Wala. Basta nilalang ka na lang ng Diyos. Di ba? Outside your permission. Di ba? Basta ka na lang niya binuhay. Hindi niya kailangan ng permission ng tao bago siya maglalang. Hindi ka nga tinanong eh. Anong klase ng magulang ang gusto mo? Hindi ka naman tinanong ng Diyos eh. Paano ko nagtanong? Nagtanong ang Diyos. Anong klaseng tatay ang gusto mo? Siyempre, sasagot ka. Ang gusto ko, mala Henry C. Tumahimik ka, Henry Pascual lang. Anong Henry C ka? Hindi kailangan ng permiso ng tao bago bigyan ka ng Diyos ng kanyang Kaya hindi nakakailangan ng permission. Kahit pa masamang magulang ang binigay sa iyo ng Diyos, ipagpapasalamat mo yan kasi galing sa Diyos yan. Okay? Ipapasalamat mo yung buhay na yan. Abay, bago ka naman nabigyan ng buhay, abay, ilang milyong sperm cell ang kalaban mo. Di ba? Abay, milyon yan, magkakalaban kayo. Tapos sa bandang huli, ikaw ang nag-champion para sa buhay na yan. Tapos nung naiiri ka ng magulang mo, buwisit na buhay to, ba't pa ako ininak? Hindi mo tinitinan yung pagpapalan ng Diyos na binigay sa iyo. Pero mo, nag-champion ka sa milyon-milyon mo kalaban. Okay? Hindi na kailangan po ng Diyos ng permiso ng tao para siya makagawa. Okay? He is the Pater, and we are only a clay. Sa iba kasi, ang nangyayari, sila ang Pater, tapos ang Diyos ginagawa clay. Diyos ang sumusunod sa kanila. Okay? So, dito po tayo sa Titus chapter 1. Dito po natin tutumbukin ang ating topic. Okay? Titus chapter 1. Basahin ko po mula verse 1 hanggang verse number 4. Okay? Basahin ko po sa verse 1. Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to
to the faith of God's elect, and to the acknowledging of the truth, which is after godliness. Verse 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. 3, but hath in due times manifested His word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God, our Savior. Verse 4, to Titus, my own son, after the common faith, grace, mercy, and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ, our Lord. Okay? So maliwanag, sa verse number 1, nakalagay po dyan yung salitang the faith of God's elect. No? Ang nagkakaroon lang po ng totoong faith ay mga God's elect. No? Walang faith kapag hindi ka God's elect. No? At ang faith na tinutukoy po dyan ay faith na nanggaling sa Diyos. No? Hindi yung faith na nanggaling sa tao. Pag sa tao nanggaling yun, fake yun. Hindi faith. No? Ang totoong faith ay nanggaling sa Diyos. Binibigay niya sa kanyang mga elect. Kaya nga, faith of God's elect. Kailangan pa ba ng Diyos ng permiso mo para mapili ka niya? Hindi na. Diba? Hindi na. No? Maliwanag, nakalagay po sa verse number 2, sabi dyan, promise. May promise siya. Mamaya, mahahagip natin yan kasi yung promise na yan, covenant yan. Promise before the world began. Hindi ka pa pinapanganak, nahirang ka na. May promise na. Diba? Hindi yung kapag may ginawa ka lang, tsaka lang mapapromise. Hindi ho gano'n. No? Hindi ka pa nag-i-exist, pero may promise na ang Diyos sa kanyang mga God's elect. Okay? Kaya maliwanag, okay? Before time began, before the world began, may promise na ang Diyos. May promise na siya. At ang promise po niya, hindi kung kanino lang binibigay. No? Okay? Ang Diyos ay hindi yung bumaba sa lupa, tapos bahala na siya kung sino na lang. Hindi po gano'n. No? Naka-specify kung sino ang recipient ng promise. God's elect. O, nakalagay dyan. Paliwanag. At ano ang nai-promise sa God's elect? Eternal life. Nakalagay sa verse number 2. In hope of eternal life. Kaya kapag hindi ka kasama sa God's elect, wala kang hope of eternal life. Wala kang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya po magandang pag-aralan ng eternity kasi dito po mas na-highlight ang pag-ibig ng Diyos sa eternity topic. Okay? Halimbawa, tanungin ko po kayo, no? Sino po ang pinakamatagal ng umiibig sa inyo? Sasabihin ng iba, siyempre yung asawa ko, matagal na kami nagmamahalan. Okay? Sasabihin naman ng iba, hindi, yung magulang ko, sa tiyan pa lang, mahal na ako. Hindi pa ako pinapanganak, mahal na ako niya. Sabihin ko sa inyo ang Diyos, na hindi pa nilalang ang sanlibutan, mahal ka na. Diba, mas na-highlight ang pag-ibig ng Diyos. No? Hindi ka pa iniiri ng magulang, mahal ka na. Parang nangyari yan, sila Jacob tsaka kay Esau. Jacob have I loved, but Esau have I hated. Everlasting love ang kanyang pag-ibig po sa atin. Okay? Sabi sa verse number 3, but hath in due times manifested. Pag sinabi pong manifested, na-reveal. Kasi pag sinabi pong before the world began, mystery po yan. Hindi yan naaaral, hindi mo yan nadidiscover, mystery yan. Kaya para makunawaan yan, kailangan niya mag-manifest. Kailangan niyang ma-reveal. Paano na-reveal yan? Manifested His Word through preaching. Through preaching. Kaya pag hindi mo na-preach yan, hindi ma-reveal yan. No? Kaya nga diba, sa preaching po natin nalalaman, may God's elect pala before the world began. Diba sa preaching natin nalalaman yun eh. Ha? Tapos ikaw, ayaw mo magturo ng election. Paano malalaman ng tao yung kung di mo ituturo? Okay? Si Paul, tinuro niya yan kasi commanded sa kanya yan. Nakalagay dyan sa verse number 3. Manifested His word through preaching, which is committed unto me according
the commandment of God, our Savior. Commanded sa Kanya ang magturo ng eleksyon. Kasi kung hindi niya ituturo yan, paano malalaman ng taong revelation na yun sa Kanya? Okay? At yung dahil tinuro niya yan, ibig sabihin, mahalaga yan. Hindi yung, huwag ka na magturo ng malalalim. Mabubuwang ka lang. Mga ganun mga dahilan eh. Kasi palibhasa, takot lang po silang ma-offend ng tao kasi mag-aalisan. Pero si Apostle Paul, hindi po siya takot kasi Diyos ang nag-reveal sa kanya, nag-manifest yan. Wala nang ibang manifestation dyan. Isa lang, through preaching. Wala. Yung iba, nagmamanifest through filming. May nag-reveal lang Diyos sa akin. Bakit? Nakapanood ako ng sine. Hindi ko ganun. Nagmamanifest siya through preaching kasi nagpapaliwanag ang mga ngaral ng Diyos. Huwag po natin ikahiya ang pagtuturo ng mga eleksyon, mga sound doctrine na lalong-lalo yung mga doctrine ng nagtuturo about eternity. Before the world began, may promise na ang Diyos sa kanyang mga elect. Nakalagay. At nagpapatindi pa dyan yung the God that cannot lie. Hindi magsisinungaling ang Diyos. Kapag promise niya dyan, tutuparin niya. Okay? Kaya huwag po tayong mahiya. Kaya nagpapasalamat po tayo doon sa mga lingkod ng Diyos na hindi nahiyang ituro ang election. Diba? Kasi kung nahiya yan, baka hindi umabot sa atin yan. Diba? Doon nga sa title ng book ni Tom Ross. Anong title ng book ni Tom Ross? The Abandoned Truth. Kung nanatiling inabandon na yan, paano naaabot sa atin yan? Ibig sabihin, may nag-retain. Kahit yan po ay inabandon na ng majority, pero yung minority nagpatuloy dyan. Umabot sa Pilipinas. Diba? Sabi sa verse number 4, to Titus, my own son, maganda yung sabi ni Paul, after the common faith. Common faith. Ibig sabihin, parehas. Pag sinabi po natin common, parang ganito. Common na ang bawat tao ay may cellphone. Diba? Common yun eh. Common na ang bawat tao ay nag-aaral. Common ang bawat tao na may Facebook account. Diba? Sa panahon ni Paul, common na ang tao ay naniniwala sa election. Common yan. Common faith yan eh. Tapos ngayon, pag naniniwala ka sa election, huwag kang maniwala dyan, may sa demonyo yan. Baliktad na. Yeah? Na-twist po ang panahon. Kaya subject sa changes ang kapag lumilipas po ang panahon, nababago ang mga bagay. Okay? Kapag naniwala ka sa truth ng election, kulto yan. Maniwala ka dyan. Okay? Yan yung sinabi ni Paul na the way of truth is evil, is spoken. Sinasabihan ng mga masasama. Okay? 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1 sa verse number 8. 2 Timothy 1 verse 8. Sabi po dito sa verse 8, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. At yung power of God na yun, the same power sa verse 9, who hath saved us. Kaya power ng Diyos ang nag-save sa atin. Hindi power ng choice ng tao. Ang powerful ngayon, choice ng tao, decision ng tao. Kaya ano nagsisave? Power of God. The same power ng creation. Hindi naman hiningan ng permiso ang creation. Wait, Earth, gusto mo bang gawin kita? Hindi naman ganun. Diba? Who hath saved us and called us, maliwanag niya ang called na yan, nasa Romans chapter 8. Those he predestinate, he also called, tinatawag niya. Kaya kung tawagin po natin ay the golden chain of redemption. Kapag ikaw ay pinili ng Diyos before the foundation of the world, ipapanganak ka, tatawagin ka, tuloy-tuloy po yan, chain yan. No? Kaya ang mga sinisip, tinatawag. No? Nakalagay din yan sa Romans chapter 9. No? Hindi dahil sa mga gawa, kundi nasa Diyos na tumatawag. No?
and called us with an holy calling. Kung tawagin po natin dyan ay irresistible grace. Hindi mo ma-resist yung call na yan. Kasi naka-purpose na yan. Not according to our works. At ang basihan ng Diyos ng kanyang pagsisave at kanyang pagtawag, hindi siya tumitingin sa tao, sa gawa ng tao. Kaya mali na agad yung tumingin ng Diyos sa future. Diba? Uy, nakita ko, tumanggap ka. Save nga kita. Hindi gano'n. Ito not according sa works. According saan? But according to His own purpose. Naka-purpose na yan. Yeah? Kaya nga may God's elect na before the world began. Kasi may purpose na ang Diyos. At yung purpose na yan, hindi siya pwedeng mabigo dyan. Kasi promise niya yan. Diba? Okay, kapag ang Diyos ay nabigo sa kanyang promise, matatawag mo pa ba na Diyos yan? Yeah? Ang Diyos, hindi mo pwedeng sabihin na hindi masusunod ang promise niya. Promise according to His own purpose and grace. At yung purpose and grace niya na yan, kailan niya? Nakalagay dyan. Which was given, nabigay na pala. Yung kanyang purpose and grace, nabigay na pala. Kanino? As. Sino yung as? Sila yung mga saved? Sila yung mga called? Kanino sila binigay? In Christ Jesus, kailan nagbigayan? Before the world began. Kaya ang mga elect ng Diyos na ibigay na kay Kristo before the world began. Medyo mahirap i-imagine kasi paano tayo mabibigay? Wala pa nga. Di pa nga nag-e-exist. Di ba mahirap siyang i-imagine? Kaya medyo bounded tayo, limited ng oras ang ating mga pag-iisip. Yan po yung tinasabing finite mind. Finite lang atin. Ang Diyos po ay infinite. Infinite God. Infinite mind ang meron siya. Okay? Ano po bang ibig sabihin nung which was given us in Christ Jesus before the world began? Ang meaning po niyan ay covenantal. Okay? Before the world began, ang Father at ang Son po ay nagkaroon ng covenant. Nagkaroon po sila ng agreement, nagkaroon po sila ng kontrata, yan po ang covenant. At ang tema ng covenant, paano i-save ang God's elect? Yan ang tema ng covenant na yan. Kung tawagin po yan ay, sa Hebrews ay the everlasting covenant. At ang object ng covenant, walang iba kundi ang God's elect. Yun ang object ng covenant. Okay? Naituro yan ng Panginoon sa John chapter 6. Iniwanag niya yan. Anong sabi ng Panginoon sa John chapter 6? I came down from heaven not to do my own will. Kasi ganito po ang nangyayari sa covenant. Kasi sa isang covenant, meron pong stronger party at saka may weaker party. Parang sa utang, di ba? Pag may nangutang sa'yo, magsusulat. Ang magsusulat, yung stronger party. Sabihin, dapat ikaw ay magbabayad sa petsa na to. Ikaw ang mag-uutos. Ngayon sa senaryo ng ama at ang anak, ang ama ang stronger party. Ang ama ang nagsulat ng mga gagawin ng anak. Kaya ang pagbaba niya sa lupa, nagmanifest sa Panginoon. Sabi, I came down from heaven not to do my own will. Anong ginawa niya? Diba? Kaya ang Panginoon, laging laman ng prayer niya. Not my own will. Kasi nga, may covenant siyang, kumbaga, nakatali siya sa covenant ng Ama. Kapag may ginawa siya na outside sa covenant ng Ama, mananagot siya sa Ama. Diba? Okay? Kaya sabi ng Panginoon, I came down from heaven not to do my own will. Okay? At in-specify niya ano yung laman ng will ng Father. Diba? And this is the Father's will, that of all which He had given. Okay, kakabasa lang natin yung salitang given. Nasaan yun? Ayan natin. Nasa verse number 9. Which was given us in Christ. Ay nasa John chapter 6 yun. And this is the Father's will, that of all which He had given me. Kailan nagbigayan? Before the world began, nagbigayan. I should do not. Wala siyang mawawala sa mga ibinigay ng Ama sa Kanya before the world began. At promise ng Diyos yun. Kaya nga may promise na sa kanila ng eternal life. Sa Titus chapter 1 na binasa natin kanina. Okay?
Ibinigay na sila kay Kristo before the world began pa lang. Nakalagay yan sa verse 9, which was given us in Christ Jesus before the world began. Kaya ang bigayan po ay before the world began. The same ng sulatan. Ang bigayan before the world began. Ang sulatan sa Book of Life, before the world began din. Di ba? Alam mo, isulat ka pa nung tinignan ka lang tumanggap. Di ba? Hindi po ganon. No? Okay? Kaya maliwanag yung sabi ng Panginoon eh. And this is the Father's will, that of all which He hath given me, I should lose nothing. Kapag may naiwala ang Panginoon sa ibinigay sa Kanya, mananagot ang Panginoon. Sisirain niya ang covenant. Di ba? Masisira ang promise ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng may maiwala. Hindi pwedeng mabawasan. Hindi pwedeng madagdagan. Nakalagay sa verse 10. Tingnan niyo po sa verse 10. But is now made manifest. Malimit nating ma-encounter yung salitang manifest. Kasi ang topic po natin laging before the world began. Kasi kapag usapang before the world began, mystery yan eh. Nagmamanifest na lang yan. Pag sinabi mo kasing manifest, na-reveal. Na-reveal na lang yan. Paano na-reveal? By the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to life through the gospel. Nalalaman na lang natin yung mga ganyan topic because of our Lord Jesus. Kung hindi bumaba ang Panginoon, wala tayong idea dyan. Diba? Hindi natin alam na may elect pala. Diba? Hindi natin alam na may promise na pala. Hindi natin alam na may nakasulat na pala sa Book of Life. Wala kang idea dyan. Kaya lang dahil nga bumaba ang Panginoon, nagturo siya through preaching. Diba? At yung naituro niya sa apostle, ituturo rin yan hanggang sa kumalat through succession. Umabot po sa Pilipinas. Okay? Kaya hanggang tayo po ay nakikinig ng preaching, patuloy po tayong nariribilan ng mga katotohanan na yan, lalong-lalo na sa mga bagay na ng eternal. Sabi ni Paul kanina tayo ay mag-invest sa mga bagay na eternal things. Yan yan. Mga eternal na bagay. Another, Ephesians chapter 1. Yan, familiar verse natin yan. Ephesians chapter 1. Basahin ko po sa verse number 4. Familiar verse yan. Lagi natin binabasa yan. Sabi po dito sa verse number 4, according as He hath chosen us in Him. Medyo i-close muna natin doon. Kasi yung chosen us in Him na yan, ini-interpret po yan ng Arminian na tumanggap ka raw muna para ka maging in Him. Diba? Dinadagdagan nila ng condition. Ikaw daw ay para maging in Him, tumanggap ka muna. Okay, paano ka tatanggap? Ang pilian before the foundation of the world pa. Diba? Ngayon, ba laging po natin yung chosen as in Him na yan. Yan pong chosen as in Him na yan, pinili kang object sa covenant. Yan po. Ay napakapalad po ng mga object sa covenant. Mapapakanta ka na lang eh. Thanks God. He included me. Mapapagano ka na lang. Na isama ka sa covenant. Hindi ka ba nag-i-exist? Binigay ka na kay Kristo through covenant. Hindi pwedeng mabali yun. Okay? Nag-usap na ang Father at Son kung ano ang plano nila sa mga chosen na yan. At kailan sila nag-usap? Before the foundation of the world. Nag-uusap na sila before the foundation of the world. Kasi doon nila ginawa ang covenant na yan. At ano ang magiging buhay ng mga chosen na yan? Nakalagay dyan, that we should be holy and without blame before Him in love. Magiging holy ang mga yan. Kasi yung faith na ibibigay sa mga elect, ililid sila papunta sa holiness. Kaya nga yung binasa natin kanina sa Titus, di ba? Truth according to godliness, after godliness. Binasa natin kanina. Ang magpapatotoo sa iyo na talagang ikaw ay nakatanggap ng faith of God's elect ay ang buhay mo. Siya ang ating acid test. Hindi yung naging Kristiyano ka, lalo ka sumalbahe. Hindi yung gano'n. Kaya,
Anong klaseng faith yan? No? Hindi after godliness yan. Lalo ka sumama nung naging Kristiyano ka. Kaya ang alaman kung sino po ang totoong elect ay sa buhay. Lagi po natin binabanggit yan. No? You shall know them by their fruits. Doon ang alaman. Hindi sa decision making. Yung decision making, isang beses lang yun. No? Okay? Kaya hindi po pwede yung tumingin ang Diyos sa future kung ikaw ay gagawa ng mabuti. No? Okay? Kung may hahanap sa Diyos, no? Tsaka niya pipiliin. Mali po yun. No? Maliwanag po ang turo ng Bible pagdating sa mga bagay ng depravity. No one that seeketh after God. Walang naghahanap sa Diyos. At alam ng Diyos yun, na kung titingin siya sa kinabukasan, walang maghahanap sa Kanya. Alam niya yun. Okay. Kaya nga ang ginawa ng Diyos, before the world began pa lang, nag-purpose na siya. Okay. Nag-purpose siya ng alin? Na may pagbibigyan siya ng pananampalataya. At yung mga binigyan niya ng pananampalataya na yun, sila yung maghahanap sa Kanya. Sila yung mabubuhay ng holy, sila yung mabubuhay ng blameless. Okay. Hindi yung tumingin. Sino kaya magiging holy? Mapili. Hindi ganun. Hindi mo pwedeng gulatin ng Diyos sa ganung pamamaraan. At kaya nga binibigyan ng pananampalataya ang kanyang mga elect para maging fit sila sa heaven. Hindi pwedeng may magnanakaw sa heaven. No? Hindi pwedeng may salbahe sa heaven. No? Okay? Para maging fit sila sa heaven. Kasi nakalagay po yan sa Romans chapter 8. Nakalagay doon, who can charge against God's elect? Anong may i-charge mo sa God's elect? Mga holy na yan, mga blameless na yan. Mga justified na ng Panginoon yan eh. Ano pang i-charge mo dyan? Wala ka na i-charge. Pero doon sa humarap sa white throne judgment, diba nung binuksan yung kanilang books of evil records, ang daming na i-charge sa kanila. Pero sa God's elect, walang may i-charge. Kaya sabi, who can charge against God's elect? Kaya nga, pag tinuloy yung verse na yun, if God is for us, who can be against us? It is God that justifies. Sinustified na ng Diyos yan. Wala ka nang mai-charge siya. Kaya nga sila po ay holy and blameless. Wala ka nang i-charge. At bukod doon, ano pa po ang ginawa niya? Sa verse number 5. Having predestinated us. Ayan. Before the foundation of the world niya. Predestinated. Maliwanag, unto the adoption, naka-predestined na maging adapt, of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Kaninong will yan? Sa tao? Maliwanag, God's will yan. Sovereign will yan. Before the foundation of the world pa lang, may in-include na ang Diyos sa kanyang covenant. At by the power of predestination, mangyayari yun. Diba? Mangyayari yan. God controls all things para mangyari ang lahat ng mga plano niya. Diba? Okay? Nakadestined ka na maging anak ng Diyos through adoption. Adoption. Kasi ang begotten son lang naman po ay si Jesus Christ. Tayo po ay inadapt lang. Mga ampon lang po tayo. Ampon lang tayo. Kaya yung nakalagay yung favorite ng Armenia na John 1:12, di ba nakalagay doon? But as many as receive Him, to them He gave power to become the sons of God. Mga ampon yan. Sons of God. Even to them that believe on His name. Kaya kapag nag-believe ka, nagkakaroon ka ng right na maging sons of God. Doon ka na-adapt from the moment of sa pag-believe. Yung pagiging sons of God, kasama sa predestination yun. Diba? Maging yung pag-believe nga, kasama rin sa predestination yun. Nasabihin ng iba, kailangan mo mag-believe. Condition yun para maging son of God ka. Isasabihin naman natin, ang pag-believe, naka-ordain na rin naman yan. Diba? As many as were ordained to eternal life, believe. E di kapag naka-ordain ka sa eternal, mag-believe ka rin. At kapag nag-believe ka, hindi magiging anak ka rin ng Diyos. Kaya predestinated unto adoption. Kasi yung mismong pag-believe na nagbibigay sa inyo ng right para maging anak, nakadestiny yun. Ha? Kaya nakapaloob lahat yan sa predestination ng Diyos. No? Okay? Kaya hindi mo pwedeng gulatin ng Diyos. Uy, nag-believe.
Hindi mo pwedeng gulatin. Ikaw ang dapat magulat. Bakit ako napili? Ikaw ang dapat magulat. Makasalanan napili. Ikaw ang gugulatin ng Diyos. Gugulatin ka niya. Adik ako dati, pero pinili ako. Gugulatin ka ng Diyos niya. Di ba, sa turo ng sovereignty, di ba, para bang, pwede namang hindi na lang siya magligtas. Ang Diyos naman, walang mawawala sa Diyos kung wala siyang ililigtas. Mananatili sa Diyos kasi before creation pa lang, Diyos na naman siya. Bakit nagligtas siya? Diba, katulad po ng mga fallen angels, wala siyang niligtas na fallen angels. Bakit pagdating sa mga fallen and sinful creation, may niligtas? Okay ba yan? Ba't gano'n? Nakalagay sa verse number 6. Ito ang dahilan niya. To the praise of the glory of His grace. Para mag-praise sa Kanya ang mga fallen creature na yan na nasave by grace. Okay? Mag-praise sa Kanya yan. Siyempre, ang mag-praise sa Kanya, yung nakatanggap ng grace. Sabi, kapag hindi ka nakatanggap ng grace, kakalabanin mo ang Diyos. Kasi after mo makatanggap ng grace, ang bunga niyan, mag-praise the Lord ka. Praise the Lord. Kaya pagdating ng mga chosen na yun sa langit, pagdala sa langit, wala na po silang ibang gagawin kundi mag-praise na lang sa Panginoon. Wala na, non-stop na yun. Mag-worship ka na lang. Nakalagay dyan, wherein He hath made us accepted. Kaya ang tanggap, ang tumatanggap Diyos. Diba? Pagdating sa Armenian, tao tatanggap. Diyos ang tumatanggap sa atin in the beloved. Ang beloved po dyan ay si Jesus Christ. Beloved Son, Jesus Christ. Kaya mali po yung tanggapin mo siya para tanggapin ka niya. Hindi po ganun. Wala kang kakayahan na para tanggapin ka ng Diyos. Diba? Okay, nakalagay po yan sa Book of Isaiah. Our righteousnesses, yung pinakamagaling muna, ay kapareho lang ng isang maruming basahan. Tatanggapin ba ng Diyos yun? Kaya nga, isa po yan sa pinakang malaking mystery. Paano ka natanggap ng Diyos? O paano po tayo natanggap ng Diyos? Kapag tinignan ka ng Diyos, hindi ikaw ang nakikita ng Diyos. Si Kristo. Kaya kanya tinanggap. Kaya nga, made us accepted in His beloved Son, Jesus Christ. Yung righteousness ni Jesus Christ ang nakikita sa iyo. Kaya kanya natanggap. Hindi yung kagalingan mo. Diba? Okay? Makasalanan ka, paano ka tatanggapin? Kaya kahit basahin niyo po ang buong Ephesians chapter 1, wala po kayong mababasa dyan na katiting na gawa ng tao. Puro gawa ng Diyos yan. No? Sila kasi, lagi nilang sinisingit yung tao. Di ba, pag binasa niya, di ba, chosen, predestination, adoption, made us accepted, lahat yan gawa ng Diyos. Diba? At lahat yan, hindi kailangan ng permiso ng tao para magawa niya. Di ba? Yan po yung sinabi sa verse number 3. Spiritual blessings in heavenly places. Mga spiritual blessings yan. Yan yung mga eternal things na sinasabi ni Apostle Paul kanina. Okay? Bakit mo isasali ang human work dyan? Yan nga ang dahilan, kaya galit sa iyo ang Diyos. Ba't isasali mo yan? No? Okay? Wala pang ang creation, planado na sa iyo. No? Kaya nga po yung napakaganda sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ka pa iniiri ng magulang mo, pinagpaplanuhan ka na ng Diyos para iligtas. Diba? Sa kanila po kasi may free will sila eh. Na kapag hindi mo ginawa ng tama yung free will mo, hindi mangyayari ang plano ng Diyos. Diba? Gusto kang iligtas ng Diyos. Kaya lang ayaw mo, hindi nagawa ng Diyos ang plano niya sa'yo. Kawawa naman ng Diyos nila. Diba? Itinaas mo ang will ng tao, ibinaba mo naman ang will ng Diyos. Hindi po tayo ganun mag-aral ng Bible. Hindi po tayo ganun mag-aral ng Bible. Sa atin po, paano po natin i-describe ang kapangyarihan ng will ng Diyos? Madaling i-describe dyan. Napakarami ganyang verse sa Bible. Describe po natin sa creation. Paano natin makikita sa creation ang kagalingan at kalakasan ng kalooban ng Diyos? Diba nung sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 1, let there be light. Will niya yun. And there was light. Nagka-light. Wala nang pakundangan yun. Nagka-light yun. No? Okay? Ganun ka makapangyarihan ng Diyos. Sa Armenian,
I want to save you. Ops, ops, ops. Hindi pa ako tumatanggap. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Hindi pa kita pinagbubuksan ng pintuan. Ba't mo ako ililigtas? Kailangan kawawang Diyos eh. Pag sinabing, let there be light. Teka lang. Dapat ma-approve ko muna. Ganun po ang nangyayari sa Arvin. Eh, hindi po natin matanggap yung Arvinianism na yun na naligtas. Paano mo ililigtas siya? Sabi, kinakawawa Diyos yan eh. Diyos na kumakatok. Gusto kitang pagbuksan mo na ako. Utang na loob. Pagbuksan mo na ako. Eh, ikaw naman, matigas sa ulo mo. Saka na, pag mamamatay na. Uuta ka ng Diyos ano. Pag mamamatay na, saka ako tatanggap. Hindi mo mauta ka ng Diyos. Si Satanas, mautakan ka niya. Okay, so our last verse mga kapatid, 1 Peter chapter 1. Okay. 1 Peter chapter 1. Diba, binasa natin kanina sa Titus chapter 1 na in hope of eternal life, God promised before the world began. May promise na ang Diyos na eternal life at hindi naman po sinikret ng Bible kung kanino. Sa taas lang nun, nakalagay, God's elect. Hindi naman po sinikret ng Bible yun. Nag-promise ang Diyos ng eternal life. Siyempre, kapag nag-promise ka ng eternal life nang wala pang creation, siyempre, kasama na doon ang kamatayan ng Panginoon. Ba't ka magpapromise ng eternal life na hindi mo isasali Panginoon? Diba? Kasi hindi mo makakomplete ang eternal life nang hindi mamamatay ang Panginoon. Okay? Kaya mismo yung kamatayan ng Panginoon, kasama yan sa promise. Isa yan sa covenant. Diba? Yan yung sinabi ng Panginoon na, not my own will, but the will of Him. Nakalagay sa will ng Father, nakalagay sa kontrata, anak, mamamatay ka. Wala pang creation, alam na ng Diyos yun, anong gagawin niya. Yan po natin sa verse 19. Okay, sa verse 19. Sabi po dyan, but with the precious blood of Christ. Kaya galit na galit tayo doon sa kakanta ng ano eh. There is no power in the blood. Kakanta ko. There is no power in the blood. Eh dapat binabara yan. Okay, precious blood, sabihin mo, no power in the blood. Okay, precious blood siya. Hindi mo kailangan ng isang batya. Ang binabayaran sa blood ni Christ, hindi quantity, yung quality. Di ba? Napaka-makapangyarihan niya. Doon nga sa kasalanan ni Adam eh. Isang kasalanan lang yun. Lahat ng tao dami. Di ba? Hindi mo titignan yung quantity. Dapat maraming magkasala bago lahat husgahan. Hindi po eh. Isang kasalanan lang ni Adam, bagsak lahat eh. Ganon din sa Panginoon. Kahit wala pang batya yan, linis ang kasalanan ng napakarami. Di ba? The precious blood of Christ as of a lamb, without blemish and without spot. Yan po ang dahilan kung bakit pag tinitingnan tayo ng Diyos, without blemish. Kasi ang nakikita niya sa atin ay ang Panginoon na walang blemish. Ha? Kung tawagin po natin dyan ay the doctrine of imputed righteousness. Yung righteousness ni Jesus Christ, na-impute sa atin, yun yung nakikita ng Ama. Okay? Kaya nga, di ba, isa sa mga nagawa ng Ama, isa sa nagawa ng anak, napahupa niya ang galit ng Ama. Okay? Paano napahupa? Kasi ang nakikita na po sa atin ng Ama ay ang anak. Okay? Doon sa humuhupa. Okay? Sabi po sa verse 19, but without precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, verse 20, who? Ang na tinutukoy dyan ay yung Panginoon na nag-alay ng kanyang precious blood. Verily, pag sinabing verily, truly, parang truly yan eh. Katotohanan, was foreordained, naka-ordain na, yung kanyang pag-aalay ng dugo. Kailan? Before the foundation of the world, but was manifest. Na-manifest na lang yan. Siyempre, nalalaman na lang natin yan kapag anak na tayo. Diba? Nakatago yan eh. Isa yan sa mga secret things noong araw. Hindi yan na-i-reveal sa ibang generation. Na-i-reveal na lang yan sa ating panahon. Kaya napakapalad po ng panahon natin. Tapos na ang Bible. Talagang nag-manifest na lahat. Na-manifest na, ang kamatayan pala ni Kristo, hindi aksidente.
Mission niya pala yan. Di ba? Mission niya pala yan. Okay? Manifested in these last times for you. Kaya ang last days po ay mula sa kamatayan ng Panginoon. Last days na yun. Okay? Kaya mahaba po ang last days. Okay? Kaya ginawa ng Panginoon yan para ma-fulfill ang promise ng Diyos. Kaya doon sa event ng nagkita po ang Panginoon tsaka si John the Baptist, anong sabi ng Panginoon? To fulfill all righteousness. Pinulfill niya. Kasi kasama yan, that mapulfill niya ang lahat ng nakalagay sa covenant nila. Gagawin niya yan. Wala siyang dapat maudtot siya. No? At yan po ay naging agreement na nila before the foundation pa lang. No? Doon naganap ang pagpaplano. No? Doon naganap ang purpose ng Diyos. Kaya kung tawagin po yan ay grace. Kasi wala ka namang ginawa dyan. Anong ginawa mo para makasama ka sa chosen? Diba wala naman? Kaya mapapa-thanks to God. He included you. Yeah. Kasi kapag Armenian ka, thanks to God, tumanggap ako. Hindi naman ganun naman kalalabas sa pag-Armenian ka. Yeah. Okay? Kaya makikita nyo po, another, maging ang pagbagsak ni Adam, planado. Okay? Planado po yan. Diba si Adam po ay bumagsak sa kasalanan? Sabi, napakaganda nga ng rule kay Adam eh. Kung tawagin ko po yan, positive commandment. Bakit ko po tinawag na positive? Kasi ang daling ng utos ng Diyos kay Adam. Anong utos ng Diyos kay Adam? Pwede mong kainin lahat. Di ba magandang utos yun? Lahat pwede mong kainin. Abay, pag may diabetes ka, dami mong hindi pwede kainin eh. Eh kay Adam, lahat pwede. Isa lang. Di ba ang gandang commandment positive? Bagsak pa rin. Di ba? May positive commandment na yun. Bumagsak pa rin si Adam. E nakalagay sa verse na ito, naka-foreordained na ang Panginoon na mag-alay ng dugo. Kung hindi babagsak si Adam, kanino siya mag-aalay? Diba? Kung hindi po babagsak si Adam sa kasalanan, anong lilinisin ng dugo ni Kristo? Kaya kasama po yan. Kasama lahat yan sa plano ng Diyos. Kaya ang kamanga-manga po dyan, paano nagawa ng Diyos na nakaplano yan pero hindi mo siya masisisi? Diba? Hindi mo siya nasisi. Kasi yan po ang kadalasang tinitira sa atin ng mga against sa atin. Kinontrol daw ng Diyos si Adam na magkasala. Hindi po ganun. No? Hindi po ganun. Kung tawagin po natin dyan ay permissive will. No? Pinermit ng Diyos yung serpent na mandaya. Hindi Diyos ang mandaya. Pinermit yung serpent na mandaya. Kaya ang sisi, siyempre ang sisi, kauna-unahan kay Adam. Kasi siya ang inutusan ng law eh. Nasa kanya law eh. Kasi hindi naman magkakasala kung walang law. Sa kanya sinabihan yung, pwede mo kainin lahat, maliban sa isa. Hindi mo pwedeng sisihin yung serpent. Si Adam ang sisi. Kaya nga, diba si Eve ang unang nagkasala doon. Pero ang sisi pa rin kay Adam. Okay? At yung kabagsakan ni Adam na yun, hindi kinagulat ng Diyos yun. Kinasaya nga yun eh. In other side. Kasi, yung kalooban niya, nangyayari. Yung naka-ordain na Jesus Christ na mamamatay, may kamamatayan na. Diba? Kasi kung hindi bumagsak sa kasalanan, sayang naman ang dugo ni Kristo, linisin yung linis na. Linis na eh. Diba? Wala namang bumagsak sa kasalanan. No? Kaya ang Diyos, alam niya ang mga bawat nangyari. Sabay tayo po ay nasa year 2023. Umatras ka from the Garden of Eden, ni isa walang kinagulat ang Diyos. Walang nagulat. Habang panahon na yan, wala siyang ikinagulat. At alam natin, hanggang sa dulo ng panahon, hindi siya magugulat. Mananatili siyang nakaupo sa kanyang throne. Mananatili siya. God is in His throne. Maging sa Book of Life nga eh. Diba? Ang sulatan ay before the foundation of the world. Kaya yan po ang sinasabi po natin, basahin nyo na ang lahat ng libro. Walang ibang libro na makapagkwento ng mga bagay patungkol sa eternity. Wala na. Bible lang ang tanging makakapag-describe, nakakapagturo ng mga bagay patungkol dyan. Pero outside the Bible, kwentong barbero na lang yan.
Kwentong barbero na lang yan. Walang ibang reliable source, no, na makapagkwento about eternity, kundi ang Diyos na nag-e-exist na before the world began. Siya lang ang pwedeng ano. Yeah. Alam mo, magkwento ka eh, kakapanganak mo pa lang. Yeah. Pwedeng may magkwento yung mga mag-self-proclaim na nanaginip ako, nakapunta ako sa langit, pwede-tuwang ka nun. Nakita ko si Michael Jackson, nagmumulwok sa impyerno. Nakita ko si Papa, nasa impyerno. Yun lang mga kwentong barbero. Pero pagdating sa mga ganyang eternal, may elect pala. Abay, napakaganda nung alam mong eleksyon. Abay, sa ibang simbahan, kinokondem yung eleksyon na yan. Pero sa atin, napaka-precious po niyan. At ini-investan natin yung eleksyon na yan. Kasi yan yung sinasabi ni Paul na eternal things. Although hindi mo nakita yung pagpili sa'yo ng Diyos, pero nakikita mo naman yung evidence na ikaw ay pinili. Ikaw ay nakikinig, tinatanggap mo kanyang salita, hindi ka na-offend sa kanyang mga katuruan. Diba? Diba sabi niya nga sa mga disciple niya, if you continue in my word, you shall be my disciple indeed. Disciple ka talaga. Pero kapag hindi ka nagko-continue, that's not the sign of His election sa iyo. Okay? We are make sureing our election sure. Sinusure natin yan. So yan po ang ating topic about sa before the world began. So tayo po ay magtapos sa panalangin.